What's up guys? Welcome to IETB, iOS News and Update. So kanina guys na madaling araw sa atin ay inilabas ni Apple itong iOS 17.4 RC or Release Candidate. So ito yung build number guys ng RC or ng Release Candidate. So meron tayong 21E217. So guys, sa mga hindi nakakaalam dyan, itong RC na to or Release Candidate ay ito na rin po yung ilalabas ni Apple na official public version. Kaya hindi na siya nakalagay na beta. Okay guys, so bukod sa iOS 17.4 RC, nag-release din sila ng iPadOS 17.4 RC, macOS 17.4 Beta 5. So yung macOS naka-beta pa, yung tvOS naka-beta pa rin, visionOS naka-beta pa rin. And ito naman para sa mga lumang devices, meron tayong 16.7.6 RC, iPadOS 16.7.6 RC, and para sa mga naka-iOS 15 naman, at iPadOS 15, meron din pong RC na ni-release. So ayan po, dito po makikita na natin yung mga build number ng mga RC natin. Pati na rin po yung sa beta. Ayan. So yung iOS 17.4, yung mga beta po niya, hindi na po siya umabot ng letter A na katulad nung sa macOS na meron pang letter A. Sa iOS 17.4 po, inabot na lang siya hanggang letter B na lang. Hindi na tayo umabot sa A kasi nirelease na agad ni Apple yung iOS 17.4 RC. Kasi guys, kailangan nilang mag-comply sa EU sa March 6. So dapat guys sa March 6 ay nakapag-comply na sila. Kumbaga dapat gumagana na yung sa regulations ng EU na pinataw nila kay Apple. Kaya ayan yung dahilan, kaya nag-release sila agad ng RC at hindi na sila nag-release pa ng another beta update. So pag-usapan natin ngayon guys yung mga bago dito sa iOS 17.4 na dapat nyong abangan kapag lumabas na yung official public release nito. So ang unang-unang bago dito guys ay yung sa transcript sa podcast. So punta tayo sa podcast app. For example, ito yung pinapakinggan mo. Ayan. So dito guys sa settings na to, may makikita ka na sa transcript. Ayan. So ayan na siya, nagta-transcript na siya. Kaya kung may maririnig nyo. Ayan. So ayan na siya guys. Meron na tayong transcription dito sa podcast natin. And pwede ka na rin mag-search. For example, ang isa-search natin is sensation. Ayan. So, ayan yung lalabas. Lalabas yung mga sensation based po sa sinearch natin. So, ayan po yung isa sa bago dito sa iOS 17.4 na dapat nyong abangan. So, ano pa yung bago dito? Itong sa stolen device protection. So, saan ba natin makikita yung sa stolen device protection? So, punta lang tayo sa settings. And then dito sa Face ID and Passcode. And then dito sa Face ID and Passcode, punta tayo sa stolen device protection. And ayan siya. Yung away from familiar locations. Ayan po ang bago dito sa 17.4. Kumbaga, nagdagdag lang sila ng another option kung kailan po mag-i-initiate yung stolen device protection. The next na bago dito guys ay itong sa timer. Ito pong bagong feature sa timer guys ay para lang po siya sa mga merong dynamic island. So ayan lang, meron ka ng live activity dito sa dynamic island mo. And then next na bago dito guys is yung sa side loading ng app. Pero guys, available lang ito sa EU kaya hindi natin mapapakinabangan yan. And itong sa set up virtual card number. Ito guys yung sa Apple Pay. If ever na hindi available yung Apple Pay, meron si Apple na bago, ito yung cash card. Para siyang BDO cash card. So, ganun siya. Pwede mong gamiting alternative na payment option ito in case na hindi available yung Apple Pay. Pero wala tayong Apple Pay dito sa Pilipinas, kaya hindi rin natin mapapakinabangan to. Pero, pinaliwanag ko na rin dahil meron din tayong mga viewers na nasa United States. Then, ito pa yung ibang bago dito, yung mga bagong emoji. So, ayan po yung mga bagong emoji. Pero meron pang iba pero hindi ko na sinama. Pero marami pong bagong emoji dito sa iOS 17.4 na siguradong magugustuhan nyo.
And ito pa, ito yung megabytemart.com. Ito po yung another or alternative app store sa iPhone ngayon. Pero sa EU lang din siya available. Hindi siya available sa atin. So ano pa yung mga bago dito sa iOS 17.4? So punta tayo dito sa City Digital. Ito po yung isa sa bago dito, itong City Digital Clock. Ito po ay napapalitan, dapat nyo pong palitan to kapag ka naglagay kayo nito. Edit widget, and then search nyo lang yung Manila, Philippines. So kaya po siya City Digital, nakadepende po siya, ayan po nakalagay Manila. Pwede nyo siyang palitan kung nasaan kayo. At ito po, kaya po siya kulay puti or light color dahil po 2:28 PM po ngayon. So tanghali po ngayon, kaya light color niya. So kahit mag-dark mode ka dyan, hindi siya magda-dark kasi naka-base po siya sa oras. So tignan nyo po, i-demo ko sa inyo yung sa oras niya. So papalitan natin yung oras natin. So punta tayo dito sa General, Date and Time. So dito guys, sa Date and Time, so palitan natin siya. So tanggalin natin yan. Then gawin natin siyang gabi. Palitan lang natin yung oras. Gawin natin 7:31 PM. So ayan na siya, 7:31 PM. Makikita nyo, binago ko. And ayan na siya. Dumilim na siya. Kasi nga po, naka-base po siya sa oras. Kahit mag-dark mode tayo, hindi siya gagana. Kailangan maggabi muna bago siya maging dark. So ayan po yung mga bago dito sa iOS 17.4. So pag-usapan naman po natin ngayon yung performance nitong iOS 17.4. So sa performance guys, wala akong masasabi kasi talagang responsive siya. Hindi siya katulad ng mga naunang iOS 17 na talagang delayed sa keyboard, medyo mabagal, minsan mabagal mag-loading. Pero ito guys, okay talaga siya. Talagang smooth yung performance nito. Although meron akong nararamdaman na init, ngayon bumalik na naman yung heating issue niya. Ayan, medyo mainit siya eh. Ayan oh, mainit siya ngayon. Ayan, mainit siya. So bumalik na naman yung heating issue dito sa 17.4 na RC. Noon sa previous beta kasi, yung sa beta 4, wala siya masyadong heating issue. Although may nararamdaman akong init, pero hindi ganito kainit katulad nitong sa RC. Siguro dahil kaka-install ko pa lang, pero hindi rin eh. Kasi dapat wala siyang heating issue kapag normal usage lang. Kasi hindi pa naman tayo naglo-load ng mga application, especially yung mga mabibigat na application. Pero ayan talaga yung isa sa napansin ko ngayon. So sa battery life guys, hindi ko pa siya masasabi kasi kaka-install lang. Pero mukhang okay naman siya. Pero hindi natin sure ha. Mag-a-update tayo next week about sa battery life netong iOS 17.4 RC. Kasi ito na rin guys yung magiging official version na marireceive nyo next week kapag inilabas na to. So punta tayo guys sa Geekbench 6. So dito sa CPU benchmark, nakapag-run na ako kanina. So ito yung sa RC and ito yung sa beta 4 natin. So makikita nyo guys na ang laki ng ibinaba netong sa RC sa single core score kumpara sa beta 4 ng 17.4. Pero yung multi-core score niya, bumawi naman. Kaso, yun nga lang, yung single core score talaga, napakalaki talaga ng binaba. Punta naman tayo sa GPU benchmark. So, sa GPU benchmark, guys, ito naman guys yung comparison nila. Ito yung 17.4 beta 4, ito naman yung RC. So, makikita nyo na mas mababa rin talaga siya ngayon compared sa beta 4. Pero guys, hindi naman natin mananotice yung difference niyan sa usage natin araw-araw. So pag-usapan naman natin guys ngayon kung kailan ba i-release, na possible i-release guys ha, itong iOS 17.4 sa public. So possible po na i-release siya ito pong week na to. So possible i-release siya ng March 4 sa Amerika, pero lalabas yan sa atin March 5 ng madaling araw. Or kung hindi nila i-release ng March 5 ng madaling araw sa atin, March 6 ng madaling araw, possible na ilabas nila yung official public version nitong iOS 17.4. Okay guys, kung gusto nyong makuha itong wallpaper na gamit ko, ayan, makikita nyo, napakaganda nitong wallpaper na to. Kung gusto nyong makuha itong wallpaper na ginamit ko, punta lang kayo sa Telegram and join kayo dito sa IETB iOS News and Update. Ilalagay ko
yung link sa description nitong video na to. Or pwede nyo rin siyang i-search guys. I-search nyo lang ito. Ayan, IETB iOS. I-search nyo lang yan guys para maka-join kayo dito sa Telegram group namin. Dahil dito, nagpo-post din ako ng mga bagong contents ko. And kung gusto niyo pong mag-join sa iOS Pilipinas, so punta lang kayo sa Facebook and then join lang kayo sa iOS Pilipinas. Ito po yung group natin. Ayan po, meron po tayong 42,300 members. Join lang kayo guys para makita nyo yung mga support na ginagawa namin dito. Pwede kayo magtanong dyan kung may katanungan kayo at may problema kayo sa iOS device nyo. So hanggang dito na lang guys. For more iOS contents and iPhone tips, follow me here.